Kumusta mga Lods at welcome sa aking channel. Ngayon ay ipagpapatuloy natin ang Mala Solo Leveling Zombie Edition. Dumating sila ng ligtas sa safe zone. Samantala, manghang-mangha ang matanda at si Shanshan sa laki nito. Sinabihan naman sila ng ating bida na magpahinga dahil simula bukas ay magiging mahirap na ang kanilang sitwasyon. Kinabukasan, habang nagkakape ang ating bida, lumapit si Shanshan at masayang nagsabi na matagal-tagal na rin mula nang makatulog siya ng mahimbing at natuwa siya dahil wala ng klase. Sinabihan naman ng ating bida si Shanshan na sumama sa kanya kasama ng kanyang lolo dahil ililibot sila nito sa kanyang kuta. Ipinaliwanag ng bida na ang mga pader nito ay mas pinatibay at ang mga gate ay makakapal. Hindi basta-basta mapapasok ng zombie o kahit ng tao kung wala silang dalang armas. Idinagdag din niya na bawal silang magpapasok ng mga survivor sa loob ng kuta nang walang pahintulot mula sa kanya. Naitanong ni Shanshan kung papaano kung may survivor na humingi ng tulong, hahayaan na lang ba nila ito? Agad siyang sinagot ng ating bida at sinabing sumama siya habang ipinapaliwanag na sa panahon ng apocalypse, hindi mo mahuhulaan ang iniisip ng mga tao at ang pagiging maawain ay maaaring magdala ng kapahamakan sa kanila. Napatulala naman ang dalawa sa nakita nila habang nagsasalita ang ating bida. Sinabi rin nito na kung wala siya at may mga survivor na humingi ng tulong, maaari lamang silang papasukin sa buffer zone bilang pansamantalang silungan. Makakapasok lang sila sa kanyang kuta kung may pahintulot mula sa kanya. Pagkatapos, sinabi ng bida na ipapakita niya ang storage room at tuturuan sila kung aling bahagi ng supply ang maaaring kunin para kainin. Matapos ang pagtuturo, ay ginamit naman ng ating bida ang kanyang mind's eye upang tiyakin kung may tiwala sa kanya ang dalawa at nakumpirma naman nitong meron. Pagkatapos, kinuha niya mula sa special ring ang mga armas para ibigay sa kanila at pinaalalahan ng huwag hayaang mapasakamay ito ng iba dahil sa panahon ng apocalypse, ang armas ang pinakamahalagang bagay. Samantala, nag-pop up ang system na may bagong task para sa ating bida, ang hanapin at i-rescue ang kanyang dating kasamahan na si Jiang Qi. Isang malaking arrow ang lumitaw mula sa lungsod na agad niyang naintindihan bilang lokasyon ni Jiang Qi. Agad siyang tumakbo at muling pinaalalahanan ang kanyang mga kasama sa mga bilin niya kanina. Nagtanong naman si Shanshan kung saan siya pupunta at sinagot ito ng ating bida na magre-recruit siya ng mga kakampi upang makabuo ng grupo, sabay karipas ng takbo ng sasakyan. Samantala, sa isang KTV, may 4 na lalaking nagkakasayahan habang kumakanta. Lumabas ang 2 lasing na lalaki habang nagtatawanan upang mag-CR. Pagkatapos, habang palabas na sila, nasalubong nila ang isang magjowa. Sa kanilang paglalakad, aksidenteng nabangga ng isa sa mga lalaki ang babae at agad naman itong humingi ng tawad. Ngunit galit na galit ang nobyo ng babae, kaya sinipa nito ang lalaking may puting buhok na ikinatumba nito. Agad namang lumapit ang isa sa kanyang kasama upang tulungan ito at agad din nitong kinumpronta ang lalaking nanipa sa kanyang kaibigan. Nagalit naman ang lalaki dahil sa unang pagkakataon ay may taong naglakas loob na sumagot sa kanya. Kaya't hinawakan nito ang damit at itinaas ito sa ere, habang ang isa naman ay nagmakaawang huwag saktan ng kaibigan niya dahil siya ang may kasalanan. Samantala, habang inuupo ang isang KTV staff, napasabi ito sa sarili na malas siya ngayong araw dahil kakatapos lang niyang gumaling sa stomach flu, may sipon pa siya ngayon at sinabayan pa ng gulo. Kaya dali-dali itong lumapit upang awatin ang mga nag-aaway. Ngunit siya pa ang napagbuntungan ng galit ng lalaki dahil umano sa kawalan nito ng respeto. Agad namang suminyas ang staff sa dalawa na umalis na. Sabay sabing siya na ang bahala sa sitwasyon. Agad namang umalis ang dalawa habang galit na galit ang lalaki sa staff. Sumisigaw kung nasaan ang may-ari at nagbabantang ipapasara ang bar. Pagbalik sa kwarto, hingal na hingal ang dalawa kaya napatanong ang isa nilang kasama kung hinabol ba sila ng aso. Sagot ng isa, may lasing silang nakabangga na gusto silang bugbugin pero buti na lang at napigilan agad ito ng staff. Nagalit naman ang isang lasing nilang kasama at nagtanong kung bakit hindi sila lumaban. Kailan pa raw umatras ang mechanical engineering class? Sumagot naman ang lalaking may puting buhok na mag-relax na lang sila at huwag maghanap ng gulo
dahil 1 taon na lang ay gagraduate na sila. Samantala, biglang sinipa ang pintuan at pumasok ang ilang lalaki. Bitbit ang bugbog na staff. Nagulat ang magkakaibigan at agad namang pinadampot at pinadapa ang dalawa sa kanila. Habang nanginginig naman ang staff sa gilid, nagsalita ang isa sa grupo, bagay na ikinagalit ng isa sa mga lalaki dahil wala raw itong permisong magsalita. Dumampot ito ng bote at hinampas sa ulo, kaya napasigaw na lang ang lalaking may puting buhok. Samantala, dumating na ang ating bida sa KTV at habang papasok, napasabi siyang hindi na nakapagtataka na mga college students ang mga ito dahil nagagawa pa rin nilang kumanta kahit nasa harap na ng katapusan ng mundo. At dito natapos ang Chapter 8. Please like, comment, and subscribe kung gusto nyo pa ng Chapter 9.